Hi, my name is Mai. Nagpaplano ka bang pumunta dito sa Korea or plano mong mag-aral ng EPS topic? Dito sa video na to, pag-aaralan natin ang Korean alphabet. Kung saan ito yung magiging first step mo para sa iyong Korean language journey. Dito pag-aaralan natin ang Korean alphabet sa mabisa at madaling paraan. Kaya tara, umpisa na natin. Okay, dito hindi ko ituturo sa inyo kung saan nagsimula or ang history ng Hangul. Dediretso tayo sa consonants. Yan. Consonants or jaum kung tawagin sa Korean. Dito ay, ang consonants ay binubuo ng 19 letters. Basic consonants, 14 letters. Double consonants naman ay 5 letters. Sa vowels naman or moum, meron siyang basic vowels, compound vowels, binubuo siya ng 21 letters. Pero kung nadadamihan kayo, huwag kayong mag-alala kasi itong vowels ay parang a, e, i, o, u lang din sa atin. Tsaka focus lang kayo sa basic vowels kasi para madali nyo lang kasi matututunan ang compound vowel. For example, itong a, itong a plus e, magiging e sound siya. E. Tapos, ang ya naman, ang ya plus e, magiging ye. Yan, ganyan lang siya. Madali nyo lang siyang matututunan. Okay? Next, ito naman ang Korean letter names. Kaya ko siya sinulat na naka-Korean, kahit alam ko namang hindi, dahil beginners pa kayo, hindi ninyo talaga siya mababasa, mahihirapan pa kayo. Pero once na natuto kayong magbasa, gusto ko na balikan nyo siya or i-screenshot nyo, tapos basahin nyo siya ulit na naka-Korean. Kasi mas hanggat maaga pa, sanayin ninyo yung sarili ninyo na hindi naka-romanize. Kasi pag naka-romanize siya, una, lalo na pag magtitake kayo ng topic exam, EPS topic exam, mahihirapan kayo sa pagbabasa. Mababagalan kayo. Kasi may oras ang exam, 'di ba? Mababagalan kayo. Pangalawa, listening skills. Mahihirapan kayong intindihin kung ano yung sinasabi ng native Koreans. Pangatlo, hindi magiging maganda yung pronunciation ninyo. Meron kayong mga words na dahil nasanay kayo na naka-romanize, mag-iiba yung sounds ng pag-pronounce ninyo ng Korean. Kaya yung mga native Korean, medyo hindi nila maiintindihan or magigets kaagad kung ano yung gusto ninyong sabihin sa kanila. At pang-apat, spelling. Mahirapan kayo sa writing din, sa spelling. Dito tayo start sa unang letters. Ang basa dito ay Kiyok. Sinulat ko siya na naka-romanize para ito yung maging guide ninyo. Para hindi kayo mahirapan. Okay? Kiyok. Itong letter na to ay Kiyok. G, K sounds. Next, Ni-un. Ni-un. N sounds. Ti-kut. Ti-kut. T or T sounds. Ri-ul. Ri-ul. R or L sounds. Mi-um. Mi-um. Ito yung M sounds. Pi-up. Pi-up. Ito yung B or P sounds. Si-ut. Si-ut. S sound. I-ung. I-ung. Ito yung NG sound. Ito yung parang ang, nang, mang sa atin. I-ung. Dito naman, G-ut. G-ut. J sound. Chi-ut. Chi-ut. CH sound. Ki-uk. Ki-uk. K sound. Ti-ut. Ti-ut. T sound. Pi-up. Pi-up. P sound. Hi-ut. Hi-ut. H sound.
Okay, dito naman tayo sa double consonants. Ang ibig sabihin ng sang ay double. Kung papansin ninyo, itong unang letter at saka itong double consonant, parehas sila, 'di ba? So, ang pangalan niya ay kiyok. Ang sang, pag sa tao, pwede siyang gamitin yung sang na words. Pag kunyari, magkakambal kayo, sangdungi ang tawag sa inyo. Pero dahil dito, letter niya, sa umpisa, lalagyan lang natin siya ng sang, ibig sabihin ay yung isang bagay magkamuka or double K. Okay? Sang, dahil ang pangalan niya ay Kiyok, dalawa siya, ang basa sa kanya ay Sang Kiyok. Sa Tikot naman, dito, Tikot, dahil dalawa siya, ang basa sa kanya ay Sang Tikot. Ito naman ay double T sound. Sa Piyup naman, Piyup, ang basa sa kanya, Sang Piyup. Sang Piyup. Familiar kayo sa word na upa? Ito yung pag sinulat ninyo yung words na upa, ito yon Sang Piyup. Dito naman tayo sa siut. Siut, dahil dalawa siya, ang basa sa kanya ay sang siut. Kung nanonood kayo ng drama, maririnig ninyo yung words na agashi, ajoshi. Ito yung sounds niya, double S. Tapos, yung sa black noodles naman, yung jjajangmyeon or jampong na food ng Korean, ito naman siya, yung double J nila, jiut. Jiut, dahil double J siya, double jiut siya, ang tawag sa kanya ay sang jiut. Okay. Okay, dito naman tayo sa A. Sa vowels na A, I, I, O, U. Dito mapapansin nyo, meron siyang bilog. Kasi yung kaninang pinakita ko, ganito lang yung sulat niya. A, ya, naka-mouse lang kasi ako kaya ang hirap magsulat. A, ya, oyo. Wala siyang bilog, 'di ba? Pero dito, may bilog siya. Ang turo ko kanina, iyeng, NG sounds. Dapat maging nga ang basa sa kanya. Pero, pag ang vowels lang ang isusulat ninyo, kailangan lalagyan siya ng iyong at yung iyong words na yon, yung iyong na letter na yon, magiging silent NG siya. Kaya wala siyang sounds, kaya ang basa lang sa kanya ay A. Mapapalitan lang siya. Ito, kunwari yung consonant, isulat niyo yung consonant na kiyok, tapos A, ganyan ang sulat sa kanya. Mawawala yung NZ, yung il, ang magiging basa sa kanya ay, dahil ito ang kiyok ay G sounds, tapos plus A, magiging ka. Yun ang basa sa kanya, ka. Okay? Yan, basahin natin. A, ya, o, yo, u, yu, u, yu, ito yung para kang umiire or para kang natatain na hindi mo maintindihan. Pero sa atin, di ba, mahaba. Paiksian nyo lang siya. I. A, E, I. I. Ulit. A, ya, o, yo, u, yu, u, yu, I. Sa compound vowels naman, ito yung E. A plus I pinagsama E. E, ya plus I pinagsama ye. Ye.
ye. O plus I pinagsama E. E, ye. Ye. E, ye, ye. Parang pag papakinggan ninyo, parehas lang siya ng tunog. Yes, parehas lang siya ng tunog. Pero, pag magbabasa kayo ng mga words or vocabulary, iba yung letters, yung spelling. So, pag iba ang spellings, iba ang meaning. Kaya, wag nyo na rin pahirapan yung sarili ninyo. Ano ba talaga ang ano nito? Parang ang hirap i-pronounce. Pero ano lang yan siya, parang same sounds. Ye, ye. Dito naman sa O at saka A, pinagsama, wa. Wa. O at saka A, wa. 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 O at saka E, pinagsama, we. 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 U at saka I, pinagsama, uwi. Basta bibilisan nyo lang yung pag-pronounce. Uwi. 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 Sa U naman at saka O, pinagsama, wo. 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 Sounds W-O siya. Wo. Wo. U at saka E, pinagsama, we. Uwe. We. We. U at saka I, wi. 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 At saka I, pinagsama, uy. Uy. At saka I, bilisan nyo lang yung pag-pronounce niya. Uy. Uy. Bago tayo magbasa, papakita ko lang muna sa inyo para hindi kayo malito. Dito yung kiyok, tikut, real, miyum. Diba meron siyang G or K, D, T, R, L. So, dalawa yung mga sounds niya. Paano siya malalaman kung G sound siya or K sound siya? Una, sa first letter, magiging G sound siya. Sa last letter niya, yun ang magiging K sounds niya. Focus muna tayo sa kiyok. Yun yung magiging K sounds niya. Example. Okay. Example dito ay kiyok plus u. Ito yung u. Yan. Ang basa sa kanya ay gu. Gu. Pero, lalagyan natin siya ng kiyok ulit dito. Kaya, ang basa sa kanya ay guk. 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 Yung guk ay ibig sabihin ay sabaw or yung pangalan ng ni Jungkook, guk. Ganito yung pagsulat niya. Guk. Tapos, dito ko na ito naman kiyok plus a plus kiyok. Yung sulat ko. Yan. Yan. Dito naman, ang basa sa kanya ay ga. Ga. Pero sa huli, mayroon siyang kiyok ulit. Kaya ang basa sa kanya ay gak. Gak. G-A-K. Gak. Gak. Dito din sa tikut, yung pangalan ng words na tikut, ganito ang sulat niya sa Korean. T. Ang hirap magsulat sa mouse. Ayan, tikut. Tikut. Dito, ang unang letter niya, ang first letter niya ay sounds siya ng D. Tapos sa last niya, ang sound niya ay T. T sounds. Ganun din sa R. Pag sinulat mo siya sa letter niya, sa yung pangalan niya, Riul, Ri,
Yan. Sa first niya ay R, sa last niya ay L sounds. Dito naman sa P-up, example sa Korean, ang rice ay bap. Bap. So, P-up, ang basa sa kanya ay ba. Pero pag nilagyan siya ng P-up pa sa baba, yan, P-up, ang basa sa kanya. Sa umpisa, anong sounds? B. Sa last, anong sounds? P. Kaya yung ba plus P, bap. Ito yung rice sa Korean, bap. Bap. Okay? Yan. Dito, basahin natin ang G sounds at A magiging ka. Ka. Ang G at ya magiging kya. G at O magiging ko, yo, gyo, ku, kyu, ku, kyu, ku, ki. Okay, ulitin natin. Ka, kya, ko, kyo, ku, kyu, ku, kyu, ku, ki. Na, nya, no, nyo, nu, nyu, nu, nyu, nu, ni. Okay. Na, nya, no, nyo, nu, nyu, nu, nyu, nu, ni. Ang D sounds naman, da, ja, do, jo, do, jo, du, ju, du, di. R sounds naman, ra, ya, ro, ryo, ru, ryo, ru, ryu, ru, ri. Again, ra, rya, ro, ryo, ru, ryo, ru, ryu, ru, ri. Ang M sounds naman, ma, mya, mo, myo, mu, myo, mu, myo, mu, mi. Again, ma, mya, mo, myo, mu, myo, mu, myo, mu, mi. Ang B sounds naman, ba, bya, bo, pyo, bu, pyo, bu, pyo, bu, bi. Parang abakada lang siya sa atin. S sounds, sa, sya, so, syo, su, shu, su, shu, su, si. Again, sa, sya, so, syo, su, shu, su, shu, su, si. Yung NG sounds. Pero, pag sa vowels, magiging silent, NG. So, a, ya, o, yo, u, yu, u, yu, i. Sa J sounds, ja, ja, jo, 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 ju, 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 ji. Ulit, ja, ja, jo, 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 ju, 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 ji. Sa CH sounds, cha, cha, cho, cho, chu,
초, 추, 추, 주, 치. Okay, next. Sa K sounds, ka, kya, ko, kyo, ko, kyo, ku, kyu, ku, ki. Again, ka, kya, ko, kyo, ko, kyo, ku, kyu, ku, ki. 타, 자, 터, 초, 토, 초, 투, 추, tu, ti. Ito yung T sounds. Ulit, ta, cha, to, cho, to, cho, tu, chu, tu, ti. Sa P sounds, pa, pya, po, pyo, po, pyo, pu, pyu, pu, pi. Sa H sounds, ha, hya, ho, hyo, ho, hyo, hu, hyu, hu, hi. Again, H sounds, ha, hya, ho, hyo, ho, hyo, hu, hyu, hu, hi. Sa susunod na video natin, pag-aaralan naman natin kung paano i-combine ang mga Hangul letters sa mga block. Katulad niyan, sa consonants, example lang natin, ha? Sa consonants, katulad ng inano natin, dito ay ka, kiyok, siya ang consonants. Pag nilagay mo, a, magiging ga. Yan naman, ang kiyok, pag nilagyan mo siya ng a, ga, tapos meron pa siyang kiyok dito, ang basa sa kanya ay kak. Yan. Ito yung pag-aaralan natin sa next lesson natin. Yan, bago tayo magtapos, meron akong ginawang chart para makapag-practice kayo sa bahay. Basic Hangul syllable chart. Ito yung binasa natin kanina. Yan. Tapos, pagka nakalimutan ninyo, ano nga bang, neto, yung sounds ng mga to, dito nyo lang siya titignan sa Hangul chart for beginners. Andito naka-romanize siya. Tapos, andito yung mga sounds, consonants, pati sa mga basic vowels. Ayan. Sa gustong kumuha ng copy, comment Hangul, naka-Korean or Romanized, walang problema. Comment Hangul at ipapasa ko sa inyo ang link. Maraming salamat! 감사합니다! 다음에 봬요! 안녕!